Ang totoong pinuno, nagpapakita kay Jesus, nagsisimba kapag araw ng linggo, nagdadasal araw-araw para yung kanyang mga desisyon para sa kanyang inaalagaan, hindi ayon lang sa sarili niyang karunungan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo pinagkatiwalaan ng responsibilidad bilang mga pastol, ang tendency gusto natin, tayo ang may control. Ito ang gusto kong mangyari. Hindi natin tinatanong, ano bang gustong mangyari ng Diyos? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga mag-aaral sa simba-aralan, sa mga tagapagturo natin, sa mga kabilang sa ating mga katekista, sa ating mga SPPC at mga kabataan na katuwang natin sa gawaing ito. Magandang araw sa inyong lahat. Kung totoong muling nabuhay ang Panginoon, patuloy siyang nabubuhay hanggang ngayon. Amen? At kung totoong nabubuhay siya hanggang ngayon, dapat ay maramdaman natin ang kanyang presensya sa ating piling. Tama? Kaya nga, inilalahad sa atin ng mga pagbasa kapag araw ng linggo, mula pa nung Easter Sunday, kung paano natin nararanasan ang presensya ng Panginoong muling nabuhay. Una, nagpakita siya sa mga nagtitipong alagad sa kabila ng kanilang mga takot doon sa silid sa itaas. Ibig sabihin, kapag nagtitipon ang simbahan, kagaya ng ginagawa nating pagtitipon ngayon, nararanasan natin ang Panginoon. Amen? Pangalawang linggo ng pagkabuhay, ipinagkatiwala ni Jesus ang pagpapatawad ng kasalanan sa kanyang mga alagad, sapagkat nararamdaman nating buhay ang Panginoon kapag pinatatawad ang ating mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Amen? At sa pangatlong linggo, noong nakaraang linggo, nakilala ng mga alagad na papuntang Emmaus, nakilala ng mga alagad ng patungong Emmaus ang ating Panginoong Jesucristo nang ipaliwanag niya ang salita ng Diyos at nang paghati-hatiin niya ang tinapay.
Hindi ba't yan ang nakikita natin sa banal na misa at nararanasan? Ipinapaliwanag ang salita ng Diyos at hinahati ang tinapay para sa banal na komunyon. In short, nararanasan natin ang Panginoon sa bawat pagdiriwang natin ng banal na misa sapagkat dito siya'y buhay. Amen? At ngayon, sa ika-4 na linggo, ipinaparanas naman ng Panginoong muling nabuhay ang kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pamumuno at paggabay sa atin bilang mabuting pastol. At ipinapaalala sa atin na ang kanyang paggabay ay nararanasan natin sa pamamagitan ng mga pinagkatiwalaan niya. Kagaya ni San Pedro na nangangaral sa ating unang pagbasa tungkol sa mabuting balita upang maraming sumampalataya kay Kristo. Kaya katulad ng tagapag-akay na pastol, 3,000 kaluluwa ang naakay sa ating pananampalataya sa kanyang unang pangangaral pagkatapos ng Pentecostes. Yan yung narinig natin sa unang pagbasa. Sapagkat si Pedro ay binilina ng Panginoon, John chapter 21 verse 15 to 19, "Pakanin mo ang aking tupa, alagaan mo ang aking mga batang tupa." Si Pedro ay pinagkatiwalaan na maging pastol ng mabuting pastol. We are entrusted, just like Peter, to be shepherds like the good shepherd. Isa lang naman ang mabuting pastol. At sino ang mabuting pastol nating lahat? Si Jesus. Pero tayong lahat, pinagkatiwalaan na maging pastol din. Pero tayo, hindi pa mabuting pastol sapagkat marami tayong kakulangan. Amen ba yon? Si Jesus ang mabuting pastol at tayong lahat nagpapakabuting pastol. Sabihin niya nating lahat, nagpapakabuting pastol. Ang tanong, nagpapakabuti ba talaga kayo? Ang pagpapakabuti bilang pastol ay nakikita sa ating kahandaang magsakripisyo ng tahimik. Kasi po, pwedeng bilang pinuno, bilang pastol, nagsasakripisyo ka nga, pero ang ingay-ingay mo naman. Halimbawa, wag naman ma-offend yung mga nanay, no? Pagka mayroong ginagawa sa bahay, mas marami pa yung sinasabi sa ginagawa kung minsan. Hindi lang naman yung mga nanay yung ganun mga bata rin. Mga bata, pag ba kayo gumagawa ng gawaing bahay, nagdadabog kayo? Marami kayong reklamo? Di ba ang totoong nagmamahal at nagsasakripisyo, kahit mahirap yung ginagawa niya, hindi siya nanunumbat. Amen ba yon? Hindi nagrereklamo. Hindi nagbubunganga. Kung taus-puso ang iyong ginagawa, kahit mahirap, tahimik mong gagawin yan. Amen? Walang reklamo, walang panunumbat. Kaya nga sa ikalawang pagbasa si Jesus ay inihahalin tulad sa isang maamong tupa na tinutukoy sa Isaiah chapter 53 verse 7. Katulad ng tupang dinadala sa katayan, si Jesus ay walang imik, tahimik na tiniis ang pagpapakasakit at kamatayan para sa atin. Kung natatandaan ninyo, di ba nung pinahihirapan si Jesus, nagreklamo ba siya? Nanumbat ba siya? Kaya nga ano ang sabi sa ikalawang pagbasa natin? Di ba? Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Bakit? Sapagkat nanalig siya sa Diyos na makatarungan. At ito yung pangalawang katangian ng pastol. Hindi lang siya nagtitiis, marunong siyang magtiwala sa mabuting pastol. Tayo'y nagpapakabuting pastol, nagtitiis tayo, nagsasakripisyo tayo alang-alang sa mga tupang ipinagkatiwala sa atin nang walang panunumbat, tahimik na nagtitiis dahil alam nating may Diyos na nagbibigay ng lakas sa atin. Ang Diyos ang nagpupuno sa ating mga kakulangan. Ang Diyos ang nakakikita
ng mga sakripisyo natin na hindi pinapalakpakan ng karamihan. Kasi kung minsan bilang pastol, nandun yung tendency ng kagustuhan nating ma-recognize. Mabigyan ng award, palakpakan ng mga tao, pasalamatan tayo. Hindi. Ang lakas natin ay nagmumula sa mabuting pastol na alam nating nakakakita ng mga sakripisyo natin na hindi nakikita ng iba. Ang pastol na nagbibigay sa atin ng lakas sa kabila ng ating panghihina. Ang mabuting pastol na nagpupuno sa ating kakulangan. Sapagkat tayo'y mga pastol na nagpapakabuti lamang, iisa ang mabuting pastol na nagpupuno sa ating mga kakulangan. Amen ba yon? Ang tunay na leader, ang tunay na pastol, marunong umamin sa kahinaan. Mga bata, kayo ba umaamin kayo pag nagkakamali kayo? Ano ang ginagawa kapag nagkakamali? Marunong dapat sorry. Marunong umamin sa pagkakamali. Dahil ang kapanipaniwalang pinuno ay hindi yung nag-aastang kaya niyang gawin ng lahat, kundi alam niya ang kanyang limitasyon, alam niya kung ano ang tulong na hihingin niya sa Panginoon. Alam niya kung ano yung mga kakulangan na dapat punan ng Diyos. Kaya ang totoong leader, hindi yung nagpapakitang malakas lang, hindi yung nagpapakita lang ng kapangyarihan, hindi yung nagmamalaki, hindi yung nagpapakitang malakas, kundi yung marunong umamin sa kahinaan, marunong humingi ng tawad kapag nagkamali, sapagkat naniniwala siya na ang Diyos ang magpupuno sa kanyang kakulangan. Tayo ay nagpapakabuti bilang pastol, pero hindi tayo ang mabuting pastol, kaya't dapat dumepende tayo sa Panginoon. Amen ba yon? At ipinapaalala sa atin ni Jesus ang mabuting pastol na siya ang pintuan. Ibig sabihin, lahat tayo, tupa at pastol, dadaan sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, ang pinapapasok lamang niya sa Kanyang kawan ay yung totoong pastol. Hindi yung magnanakaw, hindi yung tulisan. Sapagkat yung tulisan at magnanakaw, hindi dumadaan sa pintuan. Kaya ang totoong leader, marunong dumaan kay Jesus. Ang totoong pinuno, nagpapakita kay Jesus. Nagsisimba kapag araw ng linggo, nagdadasal araw-araw para yung kanyang mga desisyon para sa kanyang inaalagaan, hindi ayon lang sa sarili niyang karunungan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo pinagkatiwalaan ng responsibilidad bilang mga pastol, ang tendency gusto natin, tayo ang may control. Ito ang gusto kong mangyari. Hindi natin tinatanong, ano bang gustong mangyari ng Diyos? Lahat tayo, pastol sa iba't ibang pamamaraan. Sino dito ang mga magulang na may inaalaga ang anak, taas ang kamay? Sino dito ang mga anak na may inaalaga ang magulang na matanda at may sakit, taas ang kamay? Sino dito yung mga merong hinahawakang tao sa kanilang trabaho o hanap buhay, taas ang kamay? Sino dito yung mga naging group leader na sa kanilang eskwelahan, sa mga group work? Taas ang kamay. O, kita nyo, pati mga bata. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maging pastol din sa kanya-kanya nating kawan. Amen? Pero ipinagdadasal ba natin kung paano tayo magdedesisyon para sa ating kawan? Gusto ba natin tayo palagi yung nasusunod? O pinakikinggan din natin yung ating mga miyembro, pinakikinggan din natin yung mga tao, pinakikinggan natin ang ating mga anak at yung ating mga magulang kung ano talaga yung mas makabubuti para sa kanila. Kasi ang tupa o ang pastol, kilala niya ang kanyang mga tupa. Ibig sabihin, nakikinig siya sa kanyang mga tupang inaalagaan. Tayo din, sana nakikinig sa ating mga inaalagaan
at nakikinig din tayo sa Diyos na nag-aalaga sa atin. Amen ba yon? Kung minsan yung mga magulang, kung ano gusto sa anak, anak mag-engineer ka, mag-doktor ka, hindi naman yun ang gusto ng anak. Iba ang tinitibok ng puso niya. Kasi iba yung misyon na ibinigay ng Diyos, iba yung talento na ibinigay sa kanya ng Diyos para maging ambag niya sa mundo. Pero kung minsan nababaliwala, dahil yung magulang gusto niya, yung kalooban niya ang masunod. At ano ang natatapakan natin? Yung kalooban ng mabuting pastol para sa anak mo. Matuto tayong makinig. Pag meron akong sinasabihan, magpari ka. Sasabihin ng magulang, Father naman, ang pogi-pogi nung anak ko pagpapariin mo. Bakit? Pangit ba ako? Deserve ko bang maging pare kasi pangit ako? Yun ba ibig sabihin ninyo na ang dapat nagpapare, pangit lang? Baka pag puro pangit ang pare, hindi na kayo magsimba. Nakikinig kayo? Huwag kayong maging hadlang sa mga pangarap ng Diyos para sa anak ninyo. Amen. O kaya naman yung mga nag-aalaga ng magulang, huwag ninyong isiping pinagtatawanan ko yung mga namamatayan o yung mga nahihirapang humiwalay sa kanilang mga magulang na nasa bingit na ng kamatayan. Pero kung minsan napapanood ko sa mga teleserye o kaya nakikita ko sa mga ospital, nakatubo na yung magulang, matanda na, mahina na, punong-puno na ng aparato yung katawan, sasabihin pa nung anak, lumaban ka, lumaban ka. O sige, pagpalitin ko kayo. Ikaw ang tutubuhan ko, siya ang iiyak. Papayag ka? Gusto lang natin pinakikinggan yung sarili natin. Gusto lang natin mangyari yung kalooban natin. Pero nakakalimutan natin, ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating lahat? Na tayo'y makapiling niya sa langit. Lahat tayo mamamatay. At kung po pwedeng hindi na mahirapan yung mamamatay, wag na nating patagalin yung paghihirap, wag na nating pahirapan. Amen? Wag ka nang makipag-agawan sa mabuting pastol kung gusto nang sunduin ng mabuting pastol ang kanyang tupa. Dahil tayo, pastol na nagpapakabuti, pero isa lang ang mabuting pastol at lahat tayo dapat patungo sa kanya. Amen ba yon? Sa misang ito, ipagdasal natin na tayong lahat maging tagapag-akay ng bawat isa patungo sa mabuting pastol. At sa natatanging paraan, itong mga batang naririto ngayon, palakpakan niya natin yung mga bata na naka-enroll na. At palakpakan din po natin yung ating mga katikista at mga pinagkatiwalaang magturo sa kanila ngayong summer. Samahan po natin sila upang akayin ang ating mga kabataan patungo kay Jesus. Sa programang Simba-Aralan na inilulunsad natin sa araw na ito, bukas na po ang ating enrollment at patuloy ito na ginaganap natin para sa mga bata na nais nating ihatid sa mabuting pastulan, sa simbahan, sa ating pananampalataya. Kaya sana, i-encourage natin yung ating mga kabataan na sumama dito para sa murang edad pa lamang ay matuklasan na nila ang kalooban ng mabuting pastol para sa kanila. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast, araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye.
Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.